Gia Morado may big revelation na ikinawindang ng maraming fans. Ayaw pala sa isang teammate before? Ang nakakaantig na dahilan, alamin, at ang kanyang pag-amin for the first time tunghayan sa report na ito. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Ilang araw bago ang simula ng PVL All-Filipino Conference 2024, mas tumindi pa ang mga pasabog na announcement at revelations ng ilang koponan at players. Bukod nga sa mga lipatan ng players at mga issues na bumabalot sa ibang teams, may mga shocking confessions din tungkol sa mga existing women's volleyball players sa bansa. Kabilang na dyan ang ni-reveal recently ni Gia Morado sa show na The Game. While currently in Japan, sinagot ng nasabing playmaker ang mga tanong ng host na si Boom Gonzalez tungkol sa performance ng Creamline sa nakaraang conference. Naitanong rin ang tungkol sa humalili sa kanyang pwesto bilang main setter ng team na si Kyle Negrito. Ayon kay Gia, sobrang proud umano siya kay Kyle dahil nadala nito ng maayos ang team at nasweep pa nga nila ang last conference. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may ibinahagi si Gia na hindi pa alam ng karamihan. Ayon sa kanya, hindi pala niya gusto noon na mapabilang sa Creamline si Negrito. Tutol umano siya nang iniisip pa lang ng management na kukunin nila ang serbisyo ng former FEUA setter. Pero ang dahilan pala nito, nagpaantig sa puso ng mga supporters. Kaya pala ayaw ni Gia kay Kyle noon ay dahil alam nitong magiging second option lang siya sa Cool Smashers hanggang under contract pa rin si Morado. Hindi umano deserve ng former FEU player na mabangkulang dahil sobrang galing nito at maraming teams ang pwede niyang dalhin sa championship bilang main setter. Pakinggan ang naging pahayag ni Gia. Back when Creamline was thinking about recruiting Kyle, this was like way before pandemic. When you were thinking about recruiting Kyle, I did not want her in the team, but not because I didn't like her. She's an amazing person, profession, but because I respected her and admired her as one of the high caliber setters in the country. And she can help raise the level of volleyball in the country by setting as a starter in another team in PVL. Bagamat tutol si Morado, ipinagpatuloy pa rin ni Kyle ang pagpirma ng kontrata sa Creamline kahit alam niyang magiging second option lang siya doon. Pero ngayong nabigyan siya ng break habang import sa Japan si Gia, talagang hindi ito sinayang ni Negrito at nagawa niyang bigyan ng isa pang championship ang CCS kahit wala ang ilang key players nito. Minsan rin nga siyang nanguna sa best setter recognition during the elimination round of the previous conference. Marami man ang hindi sumasang-ayon sa galing niya, hindi maipagkakaila na malaki ang naitulong ng Creamline kay Negrito para lalo pang mag-improve. Isa pa ay kahit from the bench lang ay mas lumalim pa ang familiarity niya with her teammates, kaya kahit anong oras siya ipasok ay nagagampanan ng maayos ang kanyang role. Ngayong paparating na conference, inaasahang hindi pa makapaglalaro si Gia at maipapasa muna ulit kay Kyle ang responsibilidad na itimon ng kanyang team. Makakakita kaya tayo ng another sweep this conference? Abangan natin yan sa mga susunod na linggo. And that's it mga ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.